Nagsimula ang movie kay Juan na isang mahirap na hindi makabayad sa kanyang apartment, isa siyang artist na maliit lang ang kinikita, at pagkadating ng lalaking pinakamayaman sa kanilang bayan ay inansulto siya nito sa harapan ng kanyang ex, at hinagisan siya nito ng pera at sinabing katumbas na iyan ang kita mo sa maghapon, kaya't nang dahil sa sobrang kahihiyan ay umalis na si Juan, at sumakay na siya sa kanyang sirang kotse at umuwi na lang sa kanyang apartment, ngunit galit na siningil naman siya ng kanyang landlord, at nang agisan siya nito ng mineral water ay pinulot niya ito upang maibenta. Isang araw ay nagmakaawa siya sa isang may-ari ng gallery na i-display ang kanyang painting, ngunit sinabi nito na isang basura lang ang mga painting mo, pero hanga naman ang kaibigan kong si Tian sa mga painting ko, naniniwala ka naman sa bulag mong kaibigan, at makikilala naman natin si Tian na isang bulag na masahista na laging nababastos ng kanyang mga kliyente, kaya't hinawakan din ni Juan ang mga puwet ng mga nambastos kay Tian, at sinabing alam niyo na ngayon ang nararamdaman niya, ngunit pinagtulungan naman siya ng mga ito, at sa bahay ay ginamot siya ni Tian. Narinig ko na napasigaw sa sakit ang mga bastos ng mga lalaki kanina, at hindi niya alam na si Juan pala iyon, at pagkatapos ay niregaluhan niya ito ng sapatos at nagsayaw silang dalawa, at pagkaalis ni Tian ay nag-inuman silang dalawa sa rooftop ng kaibigan niyang si Meng, at nang malasing sila ay biglang dumating ang isang spaceship, at laking gulat ni Juan nang makita niya ito, at nakita niya na may bumabang isang babae at dalawang lalaking mga alien mula sa spaceship, at nang kukuhanan niya ito ay biglang nag-flash ang kanyang cellphone kaya't bigla ding nawala ang mga alien. At nakita ni Juan na may naiwan ang mga ito na isang lapis, kaya't kinuha niya ito at natulog. Kinabukasan ay sinabi niya kay Meng ang nangyari kagabi ngunit hindi naman siya pinaniwalaan nito, at habang nagpe-painting ay naubusan na siya ng tinte kaya't kinuha niya ang lapis na naiwan ng mga alien kagabi, at nang gamitin niya ito ay laking gulat niya nang biglang naging totoo ang kanyang iginuhit, at nang gumuhit ulit siya ay biglang nagkatotoo ang isang mansanas at kinain niya ito dahil sa sobrang saya, at pagka-uwi ay agad niyang sinabi ito kay Meng, ngunit sinabi nito na magpatingin ka na nga sa doktor, at upang mapatunayan ay nag-drawing siya ng gold bar ngunit hindi naman naging totoo ito, at nang ihagis ni Meng ang kanyang drawing sa bintana ay napasigaw sa sakit ang landlord at nagalit ito sa kanila, ngunit nang makita ng matanda na ginto pala ang tumama sa kanya ay ibinulsa na niya ito at umalis, at dahil dito ay naniwala na sa kanya si Meng, at pinag-drawing siya nito ng mas malaking ginto at gulat na gulat silang dalawa dito, at dahil nasa maliit na apartment lang sila ay nag-drawing si Juan ng isang malaking palasyo, at laking gulat ng mga tao nang biglang lumabas ang isang malaking palasyo sa gitna ng kanilang lungsod, at pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis, at naisip ni Juan na burahin ito ngunit hindi naman niya alam kung paano, at nang makita niya ang isang buton sa lapis ay pinindot niya ito kaya't bigla ding nawala ang palasyo na iyon, at pagka-uwi nila ay sinabi ni Meng na kailangan nating mag-drawing ng mga pera, at nang mag-drawing sila ng amount ay lumabas lang ang halaga ng pera, kaya't nag-drawing si Juan ng mga salansan ng mga pera at ilang sandali ay napuno na ng mga pera ang kanilang kwarto. Pagkatapos ay dumating ang landlord at pinagalitan sila nito dahil sa mga basura nila sa labas, at laking gulat ng lahat na makita nila na nakabihis na ng pangmayaman sila Juan, at pagkatapos ay sinabi niya sa landlord na ito na ang bayad ko sa upa ko sayo sa buong 100 taon, kaya't napatulala na lang ang landlord dahil sa napalaking pera na ibinayad sa kanya ni Juan, ngunit hindi pa din dito natapos si Juan at ipinakita niya sa mga kapitbahay ang tatlo niyang mga luxury car. At pagkatapos ay nagpunta siya sa isang top real estate company upang bilhin ang palasyo na kanyang pinapangarap, at doon ay nakita niya ang kanyang ex na kasama ang bagong boyfriend nito. Pagkatapos ay binayaran niya sa secretary ang dalawang palasyo sa harapan mismo ng kanyang ex na kaagad na nagsisi dahil ibinasura siya nito. Kinagabihan ay sinurpresa niya si Chen sa palasyo na kanyang binili para dito. Hulaan mo kung ano ang nasa harapan mo. Iyan ang 40 million yuan na palasyo na minamarites ng lahat na binili mo. At pagkatapos ay makikitang bonggang-bongga ang inihanda niya para kay Tian. At dahil bulag si Tian ay ipinaliwanag ng isang babaeng host kung gaano kagaganda at kamamahal ng mga kagamitan sa buong palasyo. At pagkatapos ay nag-propose si Juan kay Tian sa harapan ng lahat, ngunit tinanggihan naman siya nito, kaya't sa labas ay sinabi niya dito na hindi mo ba ako mahal, mahal kita at ginawa ko lang iyon para sa kabutihan mo, dahil kung makakasal tayo ay mapapahiya ka lang sa buong buhay mo dahil isa akong bulag at isa kang mayaman, hindi ako mayaman dahil ang lahat ng ito ay mula lang sa aking mga painting. At ipinaliwanag niya dito ang tungkol sa kanyang lapis na may magic, kaya't nang malaman ito ay sinabi ni Tian sa kanya na iguhit mo ako ng dalawang mga mata upang makakita na ako, at agad nang nag-drawing si Juan ng dalawang mga mata na kagaya ng mga mata ng isang artistang babae, ngunit natakot sila nang lumitaw ang totoong mata sa balikat ni Meng, kaya't agad na binura na ito ni Juan, at naisip nila na kung iguguhit nila ang buong muka ay baka nakakatakot na naman na muka lang ang lumabas,
kaya't iginuhit na lang ni Juan ang buong katawan ni Tian, at nang matapos ay nag-aalalang naghintay si Tian kung babalik na ba ang kanyang paningin, at nang walang nangyari ay nainas at umalis na lang si Tian, ngunit biglang nawala si Tian sa pinto at muli siyang lumitaw mula sa painting nang nakadilat na ang kanyang mga mata, at ngayon ay nakakakita na si Tian at inilibot siya ni Juan sa buong China, at malalaman natin na ang lahat pala ng magic na ginagawa ng lapis ay may kapalit dahil nang makakita si Tian ay nag-viral ang isang nabulag na actress habang ito ay nasa isang shooting, at kahit na ang mga luxury car pati na ang mga pera na nakita ng security na nawawala sa isang bangko, at halos mabaliw na ang mga pulis sa kaiisip kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari, at inggit naman si Li Zeng at pilit niyang inaalam kung papaano yumaman si Juan, kaya't isinumbong niya si Juan sa mga pulis dahil bigla itong yumaman, at nalaman ng mga pulis na ang serial number sa mga pera na ibinayad ni Juan sa apartment ay nagmatch sa pera ng mga nawala sa bangko, kaya't hinuli nila si Juan at Meng sa gitna ng auction, at ipinaliwanag nila na hindi sila nagnakaw at mayroon lang silang isang uri ng magic upang makuha nila kung ano ang gusto nila, ngunit hindi nila binanggit ang lapis na may magic, at sinabi nila sa mga pulis na sabihin nyo lang ang gusto nyo at palilitawin namin ito ngayon, gusto namin ang isang Ferrari, basta wag kayong titingin sa amin kapag sinabi na namin ang magic word, at laking gulat ng lahat nang biglang lumitaw nga ang isang red Ferrari, at dahil walang ebidensya ng pagnanakaw ay pinalaya na silang dalawa. Kinagabihan ay dumating ang ex ni Juan at nagsumbong ito na sinaktan siya ni Li Zeng dahil sa sobrang inggit kay Juan, at humingi siya ng tawad dahil itinuring niyang isang basura si Juan, at ipinagpalit niya ito ng dahil lang sa pera. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kanilang mga nakaraan at sinabi niya dito ang tungkol sa lapis na may kapangyarihan, at di nila alam na may inilagay palang camera si Li Zeng sa damit ng kanyang ex, kaya't nalaman na nito ang tungkol sa magic lapis. Samantala ay iniimbestigahan naman ng mga pulis ang pagkawala ng isang red Ferrari na kagaya ng pinalitaw ni Juan, kaya't kinuha nila ang magical device kay Juan, ngunit nang kukunin na ni Juan ang lapis ay nanakaw na ito ni Li Zeng, at nagpa-drawing si Li Zeng sa kanyang tauhan ng isang art gallery at palasyo na kanyang pinangarap, at makikitang ipinagapos niya ang kanyang asawa at pinahirapan, at nagpa-drawing siya ng isang magandang babae mula sa isang magazine upang mapakasalan niya ito, at biglang nawala ang babae na iyon na nasa isang beauty pageant, at pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis at ipinaliwanag nila kay Li Zeng na ninanakaw ng lapis sa ibang tao ang lahat ng inilalabas nito mula sa drawing, ngunit ipinilit ni Li Zeng na wala siyang ninakaw at nag-drawing lang naman siya, at sinabi ng kanyang tauhan na mag-drawing tayo ng bagong planeta upang makatakas tayo sa mga pulis, at nag-drawing sila ng isang spaceship kaya't biglang lumitaw ang isang spaceship sa kalangitan, at bumaba ang mga alien sa kanilang harapan, at galit na sinabi ng mga ito na sino sa inyo ang nagpatawag sa amin at nasaan na ang aming device, at laking gulat ng lahat dahil nag-drawing pala si Li Zeng ng isang tangke upang pasabugan ang mga alien, ngunit walang kahirap-hirap na itinutok ng mga alien ang barrel ng tangke sa kanila, pagkatapos ay binugbog nila si Li Zeng kaya't sumuko na ito at ibinigay na nito ang lapis sa mga alien. Ngunit sobrang nagalit naman ang mga alien dahil may nagbago sa kanilang device, at inamin ni Juan na siya ang nagbago upang magmukhang lapis ito, kaya't humanga ang mga alien dahil sa katapatan ni Juan, at sinabi ng mga ito na kukunin na lang nila ang kanilang device at aalis na lang sila, ngunit humiling sa kanila si Juan na ibalik na ang lahat ng mga bagay na ginawa at kinuha ng lapis. Kaya't nang dahil dito ay nagbalikan na ang lahat ng mga bagay pati na din ang pagkawala ng paninginitian, at pagkatapos ay nag-alisan na ang mga alien, at hinuli na din ng mga pulis sila Li Zeng, at humingi ng tawad kay Juan ang kanyang ex at sinabing wala siyang kaalam-alam na naglagay pala ng camera si Li Zeng sa kanyang damit, at muli nang nagbalik ang lahat sa kanilang mga buhay, at malalaman natin na binuksan na ulit ni Tian ang kanyang beauty salon at pinakasalan na niya si Juan, at ngayon ay nagkaroon na sila ng isang anak. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.